Movie Recap Tagalog here. Si Junwoo ay naghahanap ng trabaho, ngunit napakahirap para sa kanya na matanggap. Isang gabi, aksidente siyang nakatagpo ng mga tagakuha ng kaluluwa na sina Kuryeon at Ryungwoo. Ang dalawang tagakuha ng kaluluwa ay kabilang sa isang crisis management team. Si Kuryeon ang pinuno at si Ryungwoo ay isang kasapi. Ang kanilang layunin ay iligtas ang mga taong nais magpakamatay. Kalaunan, naging bagong kasapi si Junwoo ng crisis management team. Dahil sa mga suliranin sa buhay na tila walang kasagutan, may mga taong nais nang wakasan ang lahat. Nagsisimula ang palabas sa babaeng nakasuot ng pulang coat na nakatanggap ng abiso at agad na nagtungo sa lugar. Pagdating niya, mabilis niyang hinugot ang tubo mula sa tambutso ng sasakyan, saka binuksan ang pinto upang makalabas ang nakalalasong usok. Walang pag-aalinlangan, sumakay siya sa kotse at dinala sila sa isang nakakatindig balahibong karanasan. Patuloy na umaandar ang sasakyan hanggang sa maubos ang gasolina, ngunit sa kung anong dahilan ay hindi pa rin ito huminto. Patuloy itong humarurot ng walang kontrol sa highway. Ang mga tao sa loob ay natakot at nagpanik, humihingi ng saklolo. Unti-unti ang ilan ay natauhan. Nang masilayan nila ang manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, nanaig ang pagnanais nilang mabuhay. Ang matinding hangaring mabuhay ay nagtulak sa kanila na sumigaw at magmakaawa na itigil ng babae ang sasakyan. Ngunit lalo pa niyang binilisan ang pagpapatakbo. Bigla niyang iniikot ng 180 degrees ang sasakyan. Huminto ang kotse sa dulo ng isang sirang tulay, nakabitin sa ere, dahilan upang magsisigaw sa takot ang mga tao sa loob. Unti-unting nabawasan ang negatibong enerhiya ng mga pasahero. Sa sandaling iyon, tahimik siyang lumayo sa pinangyarihan. Ang pagpigil sa mga taong may matinding pag-iisip na tulad niyon ang trabaho ni Kuryeon. Si Kuryeon ay isang mensahero mula sa impyerno. Siya at ang kanyang katulong na si Ryungwoo ay gumagamit ng isang app upang masuri ang negativity index ng tao. Kapag mas mataas ang index, mas mataas din ang posibilidad na iwanan nila ang buhay na ito sa kanilang sariling paraan. Ang crisis management team ni Kuryeon ang pinagtatrabahuhan ng mga mensahero mula sa impyerno. Ang kanilang tungkulin ay iligtas ang buhay ng mga taong iyon. Samantala, ang kapitan ng Human Affairs team ay si Junggil. Tinititigan niya ang isang lalaking balot ng sugat gamit ang malamig at mapag-utos na tingin. Nang makita ng lalaki ang kanyang maamong mukha, bigla itong nagwala at sumugod dala ang kutsilyo. Madali siyang napabagsak ni Junggil. Sa katunayan, isa na siyang kaluluwa. Dumating si Junggil upang siya ikunin. Samantala, si Junwoo naman ay nakatayo sa isang tulay, balak na ring iwan ang mundong ito. Bigla niyang nakasalubong ang isang palaboy na nagbabalak ding magtapos ng sariling buhay. Nabigla siya rito at biglang nawala ang kanyang hangarin, kaya tumakbo siya palayo. Ngunit sa huling sandali, bumalik siya upang pigilan ang lalaki. Sa mismong oras na yon, biglang tumunog ang isang ingay at sabay silang tinadyakan ni Kuryeon. Galit na galit si Junwoo at nais makipagtalo sa kanya. Ngunit habang nagtatalo silang dalawa, sinamantala ng lalaki ang pagkakataon upang tumalon. Tinangkang pigilan ni Junwoo, ngunit hindi inaasahan na pati siya ay nahulog kasama nito. Nang magising siya, napagtanto niyang buhay pa siya. Ngunit nagulat si Junwoo nang makita niyang naging transparent ang kanyang mga kamay. Nang siya'y lumingon, nakita niyang nakahiga siya sa isang kama ng ospital. Sa pamamagitan ng malinaw na salamin, nakita niya si Kuryeon na nakatayo sa labas ng pinto, nakamasid sa kanya. Sunod-sunod na binanata ni Junwoo si Kuryeon ng masasakit na salita. Ngunit isang pitik lang ng daliri ng babae, hindi na siya nakapagsalita. Nang ipakita ni Junwoo na hindi na siya gagawa ng ingay, saka lamang siya nito pinalaya. Pagkatapos, itinaas ni Kuryeon ang kanyang ID bilang empleyado. Nakasaad doon na siya ay isang mensahero mula sa impyerno at siya rin ang team leader ng SEAL Management Team. Ipinaliwanag niya na hindi pa patay si Junwoo, ngunit 3 taon pa bago siya muling magising. Bilang pagtubo sa pagkakamali sa kanyang trabaho, ipapadala niya si Junwoo sa ibang katawan. Pagkatapos noon, dinala siya nito sa Jumadong Corporation, ang pinakamalaki at pinakaabala na kumpanya sa underground world, upang ayusin ng mga nakatataas ang kanyang magiging kapalaran. Pumasok silang dalawa sa isang mahiwagang kuweba. Pagdating sa dulo ng kuweba, binuksan ni Kuryeon ang isang pinto, at isang bagong mundo na puno ng nakakasilaw na ilaw ang bumungad sa kanila. Dinala niya si Junwoo upang makilala ang Jade Emperor. Naging mausisa si Junwoo kung ano ang itsura ng Jade Emperor. Bigla na lamang may isang babae na lumapit at nag-abot sa kanya ng gatas. Magalang niya itong tinanggap at agad na nagtanong tungkol sa anyo ng Jade Emperor. Ngunit laking gulat niya nang ang babae ay biglang nagbagong anyo bilang Jade Emperor ng Jumadong. Binigyan siya nito ng 2 pagpipilian. Una, manatili siya sa koma at magigising pagkaraan ng 3 taon. Ikalawa, magtrabaho siya ng 6 na buwan at pagkatapos ay magigising. Ngunit ang naging sagot ni Junwoo ay nakapagtaka para sa Jade Emperor dahil inakala niyang nananaginip lamang siya at ayaw niyang magtrabaho para rito. Dahil dito, napilitan ang Jade Emperor na gumamit ng mahika upang ipasok ang kanyang kaluluwa sa sariling katawan. Nakita ni Junwoo ang kanyang ina na nakaupo sa tabi niya, puno ng panghihina at kalungkutan habang siya mismo ay walang magawa. Dahil sa takot, napilitan siyang pumayag na maging mensahero ng kabilang buhay. Ang Jumadong Corporation ay nahahati sa iba't ibang departamento. Ang team ng Soul Escort ay pinamumunuan ni Junggil. Ito ang lugar kung saan nagtitipon ang mga pinakamahuhusay na tauhan sa Jumadong. Akala ni Junwoo ay maitalaga siya sa isang departamento na babagay sa kanyang kaakit-akit na anyo. Ngunit sa huli, siya ay inilagay sa departamento na nagliligtas ng mga taong nais tapusin ang kanilang sariling buhay. Isang departamento na kakaunti lamang ang kasapi.
Sa kanyang unang araw sa trabaho, nasaksihan ni Jun Wong ang kakayahan ni Kuryeon. Isang deliveryman, habang iniiwasan ang isang naglalakad, ay nabangga at nawalan ng kontrol. Ang motorsiklo ay mabilis na tumatakbo patungo sa isang babae. Biglang pinitik ni Kuryeon ang kanyang daliri, dahilan upang tumigil ang lahat. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng babae at kumaway ng kamay, binabago ang direksyon ng motorsiklo. Ang babaeng nailigtas ay kakaiba. Mataas ang kanyang index ng kagustuhang iwan ang mundong ito. May isang comic book tungkol sa school violence na lalong nagpabigat ng kanyang damdamin. Ang nilalaman ng comics ay tila konektado sa kanyang nakaraan. Napagtanto ni Kuryeon na kung nais nilang iligtas ang babaeng ito, kailangan nilang harapin at ayusin ang kanyang nakaraan. Ginamit niya ang memory key upang buksan ang alaala ng babae. Dinala siya at si Jun Wong sa isang silid-aralan. Ang batang babae sa alaala ay umiiyak habang binubura ang kanyang pangalan na isinulat ng paulit-ulit sa pisara. Dahil sa matinding emosyon ng bata, biglang naghiwa-hiwalay ang espasyo. Agad na tumakbo sina Kuryeon at Jun Wong papunta sa isa pang espasyo. Nakarating sila sa bahay ng babae. Doon, paulit-ulit niyang ibinabang ang kanyang ulo sa pader. Maya-maya, biglang nagbago ang paligid. Mabilis silang naghanap ng susunod na lagusan. Ngunit kahit saan sila magpunta, nanatiling napaka-unstable ng espasyo. Hanggang sa sila'y napadpad sa isang high-speed train, kung saan nakita nila ang ngiti ng babae. Ngunit nang pumasok ang tren sa isang lagusan, nagpatay sindi ang mga ilaw ng headlights, at muling nagbago ang espasyo. Agad silang lumipat sa susunod na lugar. Natuklasan nilang ang babae, si Yang Jin, ay kaklase ng artist na si Wang Jae. Noong panahong malungkot si Wang Jae, narinig niya ang masayang usapan ni Yang Jin at ng kanyang kaibigan. Dahil dito, si Wang Jae, na kilala bilang mapang-api sa eskwela, ay kinaladkad si Yang Jin sa isang eskinita kasama ang kanyang barkada at binugbog siya. Ginawa pa nila itong parang laro. Pinulot ni Wang Jae ang ballpen na nahulog sa sahig at paulit-ulit itong pinitik. Kinabukasan, nang dumating si Yang Jin sa klase at buksan ang kanyang locker, puno ito ng basura at masasamang salita na nakasulat. Sa mga sumunod na araw, tuwing pinitik ni Wang Jae ang ballpen, napipilitan si Yang Jin na ngumiti. Ngumiti siya na parang iyak na. Ngunit hindi pa rin sila tumigil. Binuhusan pa nila siya ng isang supot ng gatas. Nang mabalitaan ni Jungmin ang pambubuli kay Yang Jin, dinala niya ito sa itaas ng gusali. Hinimok niya si Yang Jin na isumbong ang nangyayari sa kanilang advisor. Ngunit labis ang takot ng babae kaya tumanggi siya. Hindi nagtagal, dumating si Wang Jae. Hinawakan niya sa leeg si Jungmin upang takutin si Yang Jin. Kung susubukan nitong magsumbong tungkol sa pambubuli, si Jungmin ang susunod na biktima. Alam na alam ni Yang Jin ang pakiramdam na yon. Nais niyang makiusap kay Wang Jae na huwag saktan ang kanyang kaibigan. Kaya't lumuhod siya at humingi ng tawad dito. Hawak ang ballpen sa kanyang kamay, natawa siya nang hindi sinasadya. Nang makita yon, nasiyahan si Wang Jae at umalis. Hindi nagtagal, sa isang makitid na eskinita, muling nilapastangan ni Wang Jae at ng estudyanteng nagbuhos ng gatas kay Yang Jin ang babae. Sina Jun Wong at Kuryeon ay naroroon sa memory space ni Yang Jin mula pa kanina. Ngunit hindi sila maaaring makialam sa nangyayari sa alaala. Kung sila'y makikialam, matutuklasan sila ng mga tao sa memory at sila mismo'y mabibitag sa mundong iyon. Nakita ni Jun Wong ang pambubuli kay Yang Jin at hindi na siya nakatiis. Humakbang siya upang protektahan ang babae. Gaya ng inaasahan, nabasag ang salamin at ang espasyo sa likod nito ay nagbitak-bitak na parang basag na bubog. Nang makita yon, agad hinila ni Kuryeon si Jun Wong at tumakbo sila. Kailangan nilang mahanap ang pinto pabalik bago tuluyang gumuho ang buong memory space. Isa-isa, ang mga espasyong nasa kanilang likuran ay nagbago at nagkadurog-durog. Pagkaraan ng pagdaan sa ilang tagpo, natagpuan nila ang pintuan ng high-speed train at doon sila nakabalik sa realidad. Si Yang Jin, na minsang naging biktima ng bullying, ay isa ng screenwriter sa isang broadcasting station. Nais niyang mamuhay ng masaya. Ngunit ang pagdating ng isang tao ay nagdala muli sa kanya ng krisis. Ang taong ini-interview niya ng araw na iyon ay si Wang Jae. Noong estudyante pa, isa itong mambubuli. Ngunit ngayon, isa na siyang comic artist na gumuguhit ng mga kwento laban sa school violence. Nakapaglimbag pa siya ng serye tungkol dito. Nakalimutan na ng mambubuli ang lahat ng kanyang kasalanan, ngunit ang biktima ay laging naalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Pagkatapos ng interview, tinawagan ni Yang Jin ang kanyang producer upang ipakansel ang pagpapalabas ng programa. Sinabi pa niya na siya mismo ay naging biktima ni Wang Jae. Hindi pumayag ang producer at pinagalitan pa siya. Sa hindi inaasahan, si Wang Jae ay nasa kanyang likuran na. Patuloy niyang iniinsulto si Yang Jin at paulit-ulit na pinitik ang ballpen upang akitin itong magalit. Hindi na kinaya ni Yang Jin ang pang-aalipusta. Umakyat siya sa rooftop. Umabot sa 92% ang kanyang negativity index. Nakatayo siya sa gilid ng rooftop, nakasandal paabante at handa ng tumalon. Nais niyang tapusin ang lahat ng kalungkutan sa ganitong paraan. Habang siya'y tumatalon, biglang sumulpot sa kanyang isipan ang mga magagandang alaala sa kanyang buhay. Marahil, sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang mga naiisip ng tao ay ang pinakatotoo at pinakamagaganda. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata at sinabing ayaw na niyang mamatay. At iyon mismo ang pangungusap na hinihintay ni Kuryeon. Bigla siyang lumitaw sa ilalim ng rooftop kung saan tumalon si Yang Jin. Sa sandaling iyon, naramdaman na ni Yang Jin ang nakatatakot na pakiramdam ng pagbagsak mula sa mataas na gusali. Tiningnan niya si Kuryeon ng may pagdududa. Sinisi naman ni Kuryeon ang sarili, anya hindi siya dapat nagsuot ng high heels kung magliligtas ng tao. Tinanong niya si Yang Jin kung ano ang pakiramdam habang siya ay bumabagsak.
Nanahimik si Yang Jin at ibinaba ang kanyang ulo. Taos-pusong nagbigay ng payo si Kuryeon. Ngunit ipinakita pa rin ng data sa monitoring system na hindi pa tuluyang nakalabas si Yang Jin sa panganib. Mabuti na lang at natagpuan ni John Wong ang isang movie star na gusto ng babae. Nagawa niyang mapasaya si Yang Jin. Bumaba ng 20% ang kanyang negativity index. Sa huli, bumalik siya sa normal at hindi na nag-alala pa si John Wong. Pagkatapos noon, hinanap ni Kuryeon si Wang Jae. Hinila niya ito sa buhok at sinakal gamit ang isang kamay. Pinilit niyang ipadama kay Wang Jae ang sakit na dinanas ni Yang Jin. Pagkasabi noon, ibinagsak niya ang mambubuli sa sahig. Pagkatapos, itinapon si Wang Jae sa mismong tagpo kung saan siya ang nambuli kay Yang Jin. Sa sandaling iyon, naranasan niya ang lahat ng sakit na pinagdaanan ng biktima. Napagtanto ni Wang Jae ang kanyang mga pagkakamali. Paulit-ulit siyang nakiusap kay Kuryeon na patawarin siya kahit minsan. Ngunit hindi pa tapos ang parusa para sa kanya. Nagulat ang broadcasting station na si Wang Jae ay isang dating mambubuli sa eskwela. Binatikos siya ng husto ng maraming tao. Samantala, ang dalawa pa niyang kasamahan ay nagkukwentuhan at nagtatawanan sa cafe. Ngunit agad silang tinuruan ng leksyon ni Kuryeon gamit ang mahika. Ngunit nilabag ni Kuryeon ang mga patakaran dahil basta na lamang niyang pinatigil ang oras na nagdulot ng kaguluhan sa balanse ng buhay at kamatayan. Nagpa siya ang Jade Emperor na parusahan siya. Pinagbawalan siyang gumamit ng mahika sa loob ng isang buwan. Sa panahong ito, mahigpit na ipinagbawal sa kanya ang paggamit ng anumang kapangyarihan. Kung siya ay sumuway, siya mismo ang masasaktan ng kanyang mahika. Nang marinig iyon, nagulat at natigilan si John Wong. Mabilis siyang lumabas at pumunta sa isang cafe upang bumili ng inumin para kay Kuryeon. Ngunit hindi niya inasahan na makakita ng isang espiritong lumilipad at dumaraan sa pader. Agad niyang tinakpan ng mukha at nagkunwaring wala siyang nakita. Ngunit sinundan pa rin siya ng espiritu at hindi siya tinantanan. Dinala naman ni Kuryeon si Yang Jin sa ospital. Ngunit wala silang nakitang bakas niya. Lumabas sila upang maghanap at doon nila nakatagpo si Junggil. Dahil wala ng kapangyarihan si Kuryeon, wala siyang nagawa kundi pamunuan ang kanyang mga kasama upang tumakas. Ngunit kahit saan sila tumakbo, hindi nila matakasan si Junggil. Sa huli, nagtungo sila sa labas ng ospital. Ngunit sinadya ni Kuryeon na gamitin muli ang kanyang mahika at doon siya nagsimulang dumanas ng matinding balik ng kapangyarihan. Nang matagpuan ni Junggil si Yang Jin, isinugal ni Ryunggu ang lahat at sumugod upang pigilan siya. Dahil dito, kinailangan niyang harapin si Junggil. 100 taon na ang nakalipas nang sumali si Junggil sa Ju Madong Organization dahil isa siyang napakabihirang talento. Noon, siya ay masunurin. Walang nakaisip na balang araw, magtatangka siyang maghimagsik. Ngunit hindi siya kayang tapatan ni Ryunggu. Sa kritikal na sandali, dumating si Kuryeon para suportahan si Ryunggu. Ngunit malaki ang agwat ng lakas ng dalawang panig. Hindi kailanman bibigyan ni Junggil ng pagkakataon ang isang mapanganib na organisasyon. Hanggang sa magsalita si Kuryeon. Sa kabila ng panganib, humiling siya ng pagkakataon na manatili sa mundo ng tao ng kalahating araw pa. Ngunit pumayag lamang si Junggil na bigyan siya ng 2 oras para makapagliligtas. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Nabuo ang kasunduan. At wala ni isa ang may karapatang lumabag dito. Ngunit ang kasunduan ding iyon ang nagsasaad na kahit ano pa ang ipag-utos ni Junggil sa hinaharap, kailangan itong sundin ni Kuryeon. Hindi maunawaan ni Ryunggu kung bakit kinailangan niya itong gawin. Kahit nakaharap ang kanilang organisasyon sa panganib na mabuwag, mas pinahalagahan pa rin ni Kuryeon ang buhay ni Yunjin. Sapagkat ang sandali ng kanyang pagkamatay ay nangyari na mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ngunit patuloy pa rin itong nagbibigay ng sakit sa tuwing bumabalik sa kanyang alaala. Biglang nagbigay ng abiso ang telepono ni John Wong. Umabot na sa sukdulan ang galit ni Yunjin. Sa sandaling iyon, paakyat siya sa hagdan, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga alaala ng galit at pagtataboy ng kanyang ama, ang biglaang pagkamatay ng pamilya ng kanyang tiyo, at sa huli, ang sarili niyang pagkamatay habang sinusubukang iligtas ang kanyang kasintahan na si Woo-jin. Ang lahat ng mga masakit na pangyayaring ito ay naging hindi malilimutan sa kanyang maikling buhay. Sa kasalukuyan, si Woo-jin ay nakatayo sa mataas na lugar, isang hakbang na lang at malalaya na siya sa kanyang kapalaran. Ngunit dumating si Kuryeon sa tamang oras. Sa mismong sandali ng kanyang pagtalon, ginamit ni Kuryeon ang kanyang kapangyarihan upang hilahin siyang muli paitaas. Haharapin man niya ang panganib ng kamatayan, ibinuhos pa rin ni Kuryeon ang lahat ng kanyang lakas upang muling magtagpo sina Yunjin at Woo-jin kahit sa huling pagkakataon. Maaaring abutin ng habang buhay bago maghilom ang mga sugat ng nakaraan, ngunit ang isang sandali ng kasiyahan ay maaaring magligtas ng buhay ng isang tao. Isa itong pinakamagandang pagkakataon na itinakda ng tadhana upang muli silang magtagpo. Nang ipakita ng telepono na si Woo-jin ay ligtas na, bumagsak si Kuryeon. Pagkatapos noon, nagpatuloy na namuhay ng masaya si Woo-jin at hindi kailanman nakalimutan ang babaeng umibig sa kanya nang higit pa sa sarili nito. Tinanong ni John Wong si Kuryeon kung anong paniniwala ang patuloy na nagbibigay sa kanila ng lakas sa trabahong ito. Isang grupo ng mga hacker ang naglakas loob na buluhin ang buong network system ng Underworld. Dahil dito, napilitan ang mga tauhan ng Ju Madong na magparehistro. Ngunit ang nakikita lamang sa employee app ng Danger Team ay mga numero ng telepono at address. Wala nang nagawa si Kuryeon kundi isama ang 2 pa na kunwari interns. Nagpunta sila sa kumpanya sa address na nasa system upang mag-apply ng trabaho. Ang nag-interview sa kanila ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang team leader ng Chemo Company. Pinagmasdan niya ng masama si Kuryeon at tinanong pa ito kung gaano siya katangkad at kung gaano kabigat.
Sinabi pa niyang may partikular na pamantayan sa itsura ang kumpanya para sa mga empleyado. Sa kaloob-looban, hinamak ni Curion ang taong iyon. Ngunit para mahanap ang taong negatibo, tiniis niya ito. Ipinakita ng app na ang taong iyon ay magtatangkang umalis sa Abril. Inutusan ni Curion si Ryunggu na pumunta sa opisina ng team leader upang humanap ng impormasyon tungkol sa taong iyon. Sa kanilang pagmamasid, natukoy nilang isa sa 4 na tao ang maaaring magpatiwakal, sina Wang Song, Kim Sang-sik, Shin Tae-na, at Lee Sang-hee. Si Lee Sang-hee ay isang working housewife. Dahil inaalagaan niya ang kanyang anak, madalas siyang mahuli sa opisina at laging pinapaalalahanan ng team leader. Nakita ni Curion na sumagot siya ng tawag sa telepono at agad na umalis ng kumpanya. Sinundan niya ito. Abala ang kanyang asawa sa paaralan at hindi kayang sunduin ang kanilang anak. At siya naman ay kailangan pang umalis sa isang meeting. Lubhang nahirapan at nanghina si Lee Sang-hee. Kaya kusang inalok ni Curion na siya muna ang magbantay sa bata upang makadalo ito sa pulong. Samantala, binabantayan naman ni Jun Wong si Wang Song. Habang bumibili siya ng kape, nagsimulang magsismisan ang mga tao sa paligid tungkol sa kanyang katawan. Ang masasakit na komento ay nakapagbigay ng hindi magandang pakiramdam. Napansin ni Jun Wong na patuloy na tumataas ang negativity index ni Wang Song at tila nagpapakita ito ng mga palatandaang nais ng wakasan ang sariling buhay. Sa oras ng pagkain, basta na lamang kinuha ng team leader ang pagkain mula sa kanyang plato nang hindi naghuhugas ng kamay. Dinilaan pa nito ang mga daliri at sinabing masyado nang mataba si Wang Song at hindi dapat kumain ng marami. Idiniin pa nito na dapat ayusin niya ang kanyang itsura. Kinutya siya ng team leader, sinasabing walang lalaking magugustuhan ang isang taong singtaba niya. Tahimik lamang si Wang Song at walang sinabi. Matapos makipag-usap ni Ryunggu kay Kim Sang-sik, napansin niyang kahit mahirap ang kalagayan ni Sang-sik, mayroon pa rin itong sariling mga plano. Hindi ito umaangkop sa kilos ng taong handa ng wakasan ang buhay. Samantala, kasama pa rin ni Curion ang anak ni Lee Sang-hee. Naramdaman ni Curion na isa siyang ina na puno ng positibong enerhiya. Mahal niya ang kanyang anak at masigasig sa trabaho. Hindi rin ito umaangkop sa isang taong magpapatiwakal. Bukod pa rito, si Lee Sang-hee ay hinahangaan ng marami sa kumpanya, kaya wala siyang sapat na dahilan upang gumawa ng negatibo. Tanging si Wang Song lamang ang patuloy na kinukutya tungkol sa kanyang katawan kahit saan siya pumunta. Para kay Jun Wong, siya ang may pinakamatinding posibilidad. Dahil dito, nakatuon ang buong atensyon ng team ni Curion kay Wang Song. Araw-araw, gumagawa ang team leader ng sari-saring dahilan upang siya ay apihin. Sa mga sandaling iyon, ibinababa lamang ni Wang Song ang ulo, gaya ng isang batang nagkamali. Habang kumakain, pinagmasdan ni Curion ang kanyang mga reaksyon. Unti-unti nilang naramdaman na marahil hindi si Wang Song ang may balak magpatiwakal, kundi si Shin Tae-na. Kahit sinabi nitong matagal na siyang hindi kumakain ng baka at mukhang masarap ang karne, hiniwa niya ito ng maliliit na piraso. Matapos kumain ng kaunti, inilapag ni Shin Tae-na ang kanyang kubyertos at nagtungo sa banyo upang isuka ang kinain niyang baka. Hindi maunawaan ni Curion kung bakit ganoon tratuhin ni Shin Tae-na ang sarili. Sa cafe, pinagsismisan siya ng mga tao sa paligid. Ang masasakit na salita ay labis na nakapagpagalit sa kanya. Nakita ni Ryunggu sa app na patuloy na tumataas ang kanyang index. Naramdaman ni Curion na may nangyari kay Shin Tae-na. Marahil sa araw na yon, habang may salusalo ang kumpanya, pinilit ng team leader na kumain si Shin Tae-na. Sinabi nitong mukhang walang sigla ang isang babaeng payat gaya niya. Pagkatapos ay sinundan pa niya ng puna na masyado nang mataba si Wang Song at dapat kumain ng mas kaunti. Pagkatapos ay tinitigan niya si Curion at may kahalayang sinabing ang hubog ng katawan nito ang pinakatama. Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil si Jun Wong at isinubo ng pilit ang pagkain sa bibig ng team leader. Ang mga kasamahan naman ay nakatingin kay Shin Tae-na. Sinabihan siya ng mga ito na lalo siyang pumapayat at dapat kumain pa. Nang marinig ang mga salita, nagsimula siyang magkaroon ng guni-guni. Pakiramdam ni Shin Tae-na ay nilalait siya ng kanyang mga kasamahan, kaya tumakbo siya palabas ng kainan. Hinabol siya ni Curion at ng dalawa pa, ngunit hindi nila nakita ang bakas ni Shin Tae-na. Sa mga oras na yon, bumalik na sa normal ang network system ng Jumadong, ngunit halos maabot na ni Shin Tae-na ang kanyang hangganan. Umuwi siya at binuksan ang gasol. Tuluyan na siyang bumigay at gustong wakasan ang lahat. Noon mismo, nakarating din si Jun Wong sa kanyang bahay. Binuksan niya ang pintuan ng silid nito at agad isinara ang balbula ng gas. Pagkatapos, binuhat niya si Shin Tae-na na nakabulagta sa sahig at dinala sa ospital. Naramdaman ni Curion na dapat bigyan si Jun Wong ng pagkakataon na ipakita kung paano siya makapagliligtas ng tao sa sariling paraan. Tinanong ni Jun Wong si Shin Tae-na na nakahiga sa kama ng ospital kung bakit nais nitong mamatay. Ngunit maging si Shin Tae-na ay hindi alam kung bakit niya gustong iwan ang mundo. Hindi rin maunawaan ni Jun Wong kung bakit gusto nitong maging sobrang payat na napipilitan pa siyang magsuka. Isiniwalat ni Shin Tae-na ang isang lihim na matagal na niyang itinago. Sinabi niyang dati siyang sobrang mataba at madalas siyang kutyain ng kanyang mga kaklase. Tinatawag siyang baboy. Naging tampulan siya ng pangmutya ng lahat. Kailanman, hindi nawala sa kanyang tainga ang mga mapanlait na salita. Ang masasakit na salita noong kabataan ay maaaring magmarka habang buhay. Unti-unti siyang nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Ngunit dahil sobra ang kanyang timbang, maging ang pagtatangkang wakasan ang kanyang buhay ay hindi naging madali. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na isusuka ang lahat ng kanyang pagkain upang pumayat. At ngayon, totoo nga, pumayat na siya. Ngunit hindi pa rin siya nakaligtas sa chismis ng ibang tao.
Mga babae ang naiinggit sa kanyang payat na katawan, habang mga lalaki naman ang kumukutya na butot balat na lang siya. Naisa nang magdagdag ng timbang ni Shin Tae-na, ngunit sa tuwing naaalala niya ang dati niyang itsura, hindi niya ito matanggap at nauwi na naman sa pagsusuka ng pagkain. Dahil dito, hindi niya alam kung paano haharapin ang buhay. Ikinuwento ni Junwoo na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nakaranas din ng katulad na sitwasyon. Matapos makipaghiwalay sa kasintahan, hindi na nito nakontrol ang kanyang timbang. Noong una, bale wala lamang iyon. Ngunit kalaunan, hindi na rin niya kinaya ang panghuhusga ng iba. Unti-unti itong naging sensitibo. Ikiniulong ang sarili sa kwarto at tumangging kumain o uminom. Sobra ang pagkakahawig ng kanyang kapatid kay Shin Tae-na. Ngunit ang kaibahan, si Shin Tae-na ay bata pa lamang ay nakaranas na ng panghuhusga at pangungutya ng iba. Unti-unti, para bang nakulong siya sa isang piitan ng mga kritisismo at pang-aalipusta. Pakiramdam niya ay wala siyang matatakbuhan. Kahit naranasan din iyon ni Junwoo, tinanong pa rin niya si Shin Tae-na kung naisip ba nitong siya mismo ang sanhi ng kanyang pagdurusa. Pinayuhan niya si Shin Tae-na na huwag sobrahan ang pagbabawas ng timbang dahil ang katawan ay pag-aari ng sarili at ang kalusugan ang pinakamahalaga. Ang pangungusap na iyon ang nagpagising kay Shin Tae-na. Unti-unting nawala ang mga estrangherong nanlilibak sa kanya. Ngunit hindi pa rin niya alam kung paano bubuksan ang pinto ng kulungang iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bersyon ng kanyang sarili at itinuro ang sariling kamay. Doon niya natuklasan na ang susi ng kalayaan ay nasa kanyang kamay na pala. Sa sandaling iyon, bumalik sa normal na antas ang negativity index ni Shin Tae-na. Tumalikod na si Kuryeon at umalis. Samantala, inanyayahan siya ng team leader sa balkonahe upang gumawa ng malaswang bagay. Hindi na niya ito kinaya kaya tumuntong siya sa balkonahe. Ibinuhos niya ang lahat ng galit na pinigilan niya laban sa lalaki. Binugbog niya ito ng husto. Matapos bugbugin ang team leader, nagtakda siya ng isang patakaran para dito. Kapag muli itong nangutya ng kahit sino, makakaranas siya ng matinding pagtatae. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at umalis. Hindi naniwala ang team leader at sinundan pa siya upang makipagtalo. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang naigagalaw, bigla itong tinamaan ng matinding pagtatae. Pagkaraan, matapos siyang makarecover, tinanong ni Shin Tae-na si Hwang Sung kung paano nito nagagawang muling ngumiti kapag may nanlalait sa kanyang katawan. Taos pusong sumagot si Hwang Sung na sa totoo lang, hindi naman siya lubos na masaya kapag nakakarinig ng ganoong puna. Ngunit dahil kontento siya sa kanyang katawan, mabilis siyang nakakabawi ng pagiging positibo. Noong bata pa siya, sobrang payat niya at halos butot balat. Pagkatapos niyang magkasakit ng malubha at gumaling, napagtanto niya na iisa lamang ang buhay ng tao at dapat huwag intindihin ang sinasabi ng iba. Kung may pagkain gusto mo, kainin mo ito. Basta't malusog ka at maayos ang iyong pamumuhay, sapat na yon. Hindi na niya inaalala ang pamantayan ng katawan. Pagkatapos, ibinigay ni Hwang Sung kay Shin Tae-na ang isang set ng kubyertos. Nalampasan na ni Shin Tae-na ang trauma sa kanyang puso, kaya tinanggap niya ito. Tinikman niya ang isang pirasong cake, sa kabahagyang ngumiti at sinabing masarap ang lasa. Samantala, tinitigan ni Junwoo ang kanyang sertipiko bilang Reaper. Nagtanong siya kung bakit. Sa pagkakataong ito, hinayaan na siya ni Kuryeon na kumilos sa sarili niyang paraan. Sabi ni Kuryeon, nararamdaman niyang angkop na angkop siya sa trabahong iyon. Unang beses sa buhay ni Junwoo na nakapagliligtas siya ng tao, kaya naramdaman niyang tunay na may kabuluhan ang buhay. Masaya niyang kinuha ang kanyang employee ID card at nag-check-in. Ngunit sa ibang lugar, hindi pa rin alam ng Jade Emperor ng Ju Madong Company na naibalik na ang sistema, kaya siya mismo ang lumagda sa mga dokumento. Lubos niyang kinamuhian ang masasamang hacker. Sa sandaling iyon, nagdala si Junggil ng ilang dokumentong kailangan ding pirmahan. Alam mo, kahit dito, may mga Reaper na kayang lumikha ng bangungot. Si Grim Reaper Junggil ay nililigalig ng masasamang panaginip. Panaginip niya na hiniwa ng blade ang kanyang braso at nabalot ng dugo ang buong katawan. Maging ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Mabagal siyang naglakad sa kalsada nang bigla siyang harangin ng isang tao. Nagising si Junggil mula sa bangungot. Gulong-gulo ang kanyang isipan kaya dali-dali siyang nagtungo sa Jade Emperor upang magtanong ng kahulugan. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari at bakit siya nagdurusa ng ganoon. Sagot ng Jade Emperor, hindi rin niya alam dahil siya lamang ang tunay na makakaunawa sa kanyang sarili. Gusto ni Junggil na malaman ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Pumasok siya sa silid ng mga talaan upang hanapin ang sarili niyang pangalan, ngunit sinabi ng mga tauhan na ang nakaraang buhay ni Junggil ay nakalock at tanging ang dakilang Jade Emperor lamang ang may kapangyarihang magbukas nito. Nagtanong si Junggil kung may iba pa bang tao na nakalock din ang nakaraang buhay. Sabi ng tauhan, may isa pa. Nagtaka si Junggil kung ano ang relasyon niya kay Kuryeon sa nakaraang buhay at bakit ito palagi niyang nakikita sa kanyang mga bangungot. Sa sandaling iyon, isang bagong dating ang bumati sa kanya. Ang pangalan niya ay Haewon. Siya ay masayahin at bukas ang loob, ngunit labis na malungkot ang kanyang nakaraang buhay. Ang unang taong kanyang inihatid ay dumaan din sa kahalintulad na karanasan. Samantala, ipinakilala ng Jade Emperor si Haewon kay Kuryeon. Sinabi niyang makikipagtulungan si Haewon sa Danger Team upang tapusin ang isang rescue mission at isang espesyal na escort assignment. Dinala ni Kuryeon si Kim Haewon sa opisina. Natuwa si Junwoo nang makita ang bagong kasamahan na nagre-report, ngunit tinukso siya ng isang katrabaho na mabilis siyang nakalilimot sa luma kapag may bago. Ngumiti lamang si Junwoo at hindi nagsalita. Sa pagkakataong ito, ang taong kailangan nilang iligtas ay si Bokhi, at ang taong kailangang i-escort ni Haewon ay si Jungmon. Bago pumanaw si Jungmon, hiniling niyang makita si Bokhi sa huling pagkakataon.
Narinig iyon ni Junwoo at naisip kung anong uri ng relasyon mayroon sila. Nabuhay ng puno ng kahulugan si Bokhi. Bagaman ipinanganak siya noong panahon ng digmaan laban sa Hapon, nanatili pa rin siyang payapa. Nang makita ni Kuryeon ang matanda, nililinis nito ang isang estatwa ng isang dalagang nakaupo sa lansangan. Ipinaliwanag niya kay Kuryeon na noon pa man, matagal na niyang hinahanap ang isang kababata na nagngangalang Jinhee. Isang araw, bigla siyang nakakita ng litrato sa mga materyales na ipinasa ng kanyang apo. Ang babae sa litrato ay siya mismong taong matagal na niyang pinaghahanap, si Jinhee. Hindi niya maisip kung anong uri ng paghihirap ang pinagdaanan nito. Sa tuwing nakikita niya ang estatwa ng dalaga, iniisip niyang iyon ay si Jinhee. Dahil dito, labis siyang nakaramdam ng pagkakasala sa kanyang kaibigan. Tinanong niya si Kuryeon kung buhay pa ba ang taong iyon. Sinabi ni Kuryeon na matagal nang pumanaw si Jinhee. Nang marinig iyon, pakiramdam ni Bokhi ay nawala ang huling lakas ng loob na nagpanatili sa kanya upang mabuhay hanggang ngayon. Sinabi sa kanya ni Kuryeon na sa brigada ng mga kabataang babae noon, may isa ring babaeng nagngangalang Jungmon. Ngayon, malapit nang pumanaw si Jungmon at taos puso niyang hangad na makita si Bokhi upang gawin ang isang bagay. Ngunit para kay Bokhi, siya ang nagtulak kay Jinhee sa kamay ng mga malulupit na tao. Kaya wala siyang karapatang humarap sa taong nakaranas ng parehong kapalaran ni Jinhee. Sinabi ni Kuryeon na wala nang gaanong oras si Jungmon. At dahil nais nitong makita ang isang taong nagngangalang Bokhi, na palagi raw binabanggit ni Jinhee noon, iyon ang dahilan kaya pilit siyang nabuhay hanggang ngayon. Dahil sa matinding hangaring iyon, humarap din si Bokhi sa kama ng ospital ni Jungmon. Nang makita niya ang marka sa braso ni Jungmon, labis siyang nasaktan. Humingi siya ng tawad at sinabing siya ang nagtulak kay Jinhee noon sa hindi makataong kampo militar. Labis na pinagsisihan ni Bokhi ang pagkakasalang hindi na mababawi. Noon, magkasintulad na parang magkapatid sina Bokhi at Jinhee. Sabay silang lumaki. Isang araw, malubhang nagkasakit ang ama ni Jinhee. Mahirap ang pamilya nito at hindi kayang tustusan ang gamutan. Ang biglaang kapahamakan ay nagdulot ng higit pang paghihirap sa pamilya nilang salat na sa buhay. Sakto namang nabasa ni Bokhi ang isang artikulo sa dyaryo. Nakasulat doon na ang pabrika ng Red Army ay kumukuha ng mga manggagawa. Narinig niya mula sa guro na maganda raw ang mga kondisyon doon. Kahit kailangan ni Jinhee na magtrabaho ng ilang taon, makakatanggap naman siya ng malaking halaga pagkatapos. Dahil dito, nagpa siya si Jinhee na magtrabaho sa pabrika. Bago siya umalis, binigyan siya ni Bokhi ng isang scarf at sinabihang alagaan ang sarili. Ni isa sa kanila ay hindi nakaisip na yon na pala ang huli nilang pagkikita. Sa kanyang kabataan, naranasan ni Jinhee ang isang buhay na parang impyerno, puno ng pang-aapi at kalupitan. Nang dumating sa huling yugto ng pagsagip ang digmaang Koreano, nakatanggap si Jinhee ng isang utos mula sa puwersang pambansa. Inialay niya ang sarili upang makaligtas ang iba. Ngunit nang makatakas si Jungmon at makabalik sa kanyang bayan, natuklasan niyang wala na ang tahanang matagal na niyang pinananabikan. Pumanaw na ang kanyang mga magulang dahil sa sakit na dulot ng kanyang pagkawala. Bukod pa rito, malamig at mapanlait ang naging pagtanggap sa kanya ng mga taga nayon. Ang mga insultong ibinato sa kanya ay tila libu-libong talim na tumatagos sa kanyang puso. Higit pa ang sakit na yon kaysa sa kanyang tiniis sa loob ng kampo militar. Sa huli, iniwan niya ang kanyang bayan at piniling mamuhay ng mag-isa. Hanggang isang araw, napanood ni Jungmon sa telebisyon ang isang babae na ibinubunyag ang mga kasalanan ng mga sundalong Hapones, at unti-unting naunawaan ng publiko ang mga revolusyonaryong tulad niya. Dumami ang mga taong nagsimulang magsalita para sa kanilang depensa. Nagpa siya rin siyang magsalita dahil sila ay mga biktima. Napakasimple ng kanilang hiling. Nais lamang nila ng isang pampublikong paghingi ng tawad ng Japan at ang pagtanggap sa mga pagkakamali ng nakaraan. Doon lamang magkakaroon ng kapahingahan ang mga yumaw at kapanatagan ang mga nabubuhay. Ngunit hindi ito pinansin ng Japanese government. Kung mamamatay si Jungmon ng ganoon na lamang, mananatili ang kanyang pagkakasala kay Jinhee. Sa sandaling iyon, naroon sina Junwoo at Jinhee sa labas ng silid ng ospital. Nagpa siya si Kuryeon na ipakita sila kay Jungmon upang mawala ang bigat ng kanyang loob at makapagpatuloy siya ng tahimik na pamumuhay. Nang makita ni Bokhi si Jinhee, hindi siya makapaniwalang makikita pa niya ang kaibigang matagal ng yumaw. Sabi ni Jinhee, dahil nakita niyang iniligtas sila noon ni Junggil mula sa kamay ng Hapong Reaper, naisip din niyang maging isang Reaper. Hindi niya nagawang mamuhay kasama ng kanyang mga kasama, kaya matapos siyang mamatay, gusto niyang ihatid sila sa kanilang huling paglalakbay. Naluha si Bokhi at niyakap si Jinhee ng mahigpit. Ang pananabik at pagkakasalang naipon sa loob ng maraming taon ay nagtulak sa kanya na paulit-ulit humingi ng tawad. Ngunit hindi siya sinisi ni Jinhee dahil wala naman siyang nagawang mali. Sabi ni Jinhee, nakikita niyang masaya ang pamumuhay ni Bokhi kaya nakaramdam siya ng kapanatagan. Tinawag ni Kuryeon ang lahat papasok sa silid ng ospital. Nang makita ni Jungmon si Junwoo, naalala niya ang taong nagligtas sa kanila sa kabubatan. Sa kanyang nakaraang buhay, lubos siyang naging mapagpasalamat sa kanila. Dahil sa mga taong patuloy na naging matatag, hindi siya nawala ng pag-asa at motibasyon. Sa sandaling iyon, pinayuhan siya ni Junwoo na bitawan na ang nakaraan. Ang mga susunod na henerasyon ang tutulong sa kanyang pasanin. Sila ang magpapatuloy sa natitirang misyon upang siya ay makapahinga na ng payapa. Nang tuluyan ng makita ni Jungmon ang taong matagal na niyang pinagsisisihan, ang mga pilat sa katawan ni Jinhee ay nagdulot pa rin ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa ni Jinhee para sa kanya, ngunit kinasuplaman niya ang sarili dahil wala siyang nagawa. Wala siyang nagawa kundi panoorin si Jinhee na pinapatay.
Pinayuhan siya ni Jinhee na kalimutan na ang mabigat na nakaraan. Dadalhin daw niya ito sa isang lugar na laging tagsibol. Nabuhay si Jungmoon ng puno ng kalungkutan. Ngunit ngayon, sa huling bahagi ng kanyang buhay, napangiti rin siya. Dahil paroroon siya sa isang lugar na puno ng mainit na liwanag ng tagsibol. Kasama ang kanyang mga kaibigan, umuwi silang muli at naglaro ng masasayang laro. Lahat ay nakasuot ng maliwanag at masayang ngiti. Ang mga Reaper ng Underworld ay may isang araw lang na pahinga kada taon. At iyon ay sa anibersaryo ng kanilang kamatayan. Matapos ang trabaho, mag-isang uminom si Kuryeon sa isang bar. Dahil bukas ay araw niya ng pahinga. Nag-alala si Junwoo at palihim siyang binantayan mula sa malayo. Pinagmasdan niya ang pulang sinulid sa kanyang pulso. At nagtaka siya kung bakit gustong putulin ni Kuryeon ang kanyang tali ng kapalaran. Sinuri ni Junwoo ang kanyang depression index. At ang resulta ay 100%. Kaya't labis siyang nag-alala para dito. Sabi ni Ryungju, isang beses lang sa isang taon nagkakaroon ng pahinga ang mga Reaper. At iyon ay sa anibersaryo ng kanilang kamatayan. Natural lamang na sa araw na yon, lubhang masama ang loob ni Kuryeon. Pumunta si Junwoo sa Jade Emperor upang itanong kung may kaugnayan ba ang pagpapakamatay ni Kuryeon noon kay Junggil. Tinanong siya ng Jade Emperor kung ano ba si Kuryeon para sa kanya. Sagot niya, noong una ay inisip niyang mahirap lapitan at maintindihan si Kuryeon, ngunit ngayon nakikita niya itong napakahusay. Minsan niya ay gusto pa niyang maging katulad niya. Nais ni Junwoo na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang matulungan siya. Nakita ng Jade Emperor na nais talaga niyang maunawaan ang sugat sa damdamin ni Kuryeon, kaya ipinakita niya kay Junwoo ang nakaraang buhay nito, 400 taon na ang nakalilipas. Noon, si Kuryeon ay isang mayamang dalaga, ngunit ayaw niyang manatili sa bahay. Mas gusto niyang pumunta sa kagubatan at manghuli na parang isang lalaki. Sa parehong kagubatan, may isang binatang nanghuli rin. Marahil ang kanilang kapalaran ay nagsimula sa isang aksidente. Isang araw, natuklaw ng ahas ang binata. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Kuryeon at ng ilang mga taga-nayon. Pagkatapos noon, bilang pasasalamat, marami siyang hinuli at ibinigay sa kanila. Sa paglipas ng panahon, unti-unti silang nagkaroon ng damdamin para sa isa't isa. Nang dumating na ang panahon ng pagpapakasal ni Kuryeon, sinabi ng kanyang ama na siya ay nakatakda ng ipakasal mula pa sa kanyang pagkasilang. Nang malaman niyang mapapakasal siya sa isang estranghero, umalis siya sa tahanan ng kanyang ama dahil mayroon na siyang minamahal at ayaw niyang ituloy ang kasunduan. Ngunit nang bumukas ang pintuan ng kasal, laking gulat niya nang makita na ang lalaking mapapangasawa niya ay siya ring taong minahal niya, si Junggil. Pareho silang may pagtingin sa isa't isa. Mahilig si Kuryeon sa mga alahas at habang pumipili siya ng mga piraso, nilagyan ni Junggil ng pulang eyeshadow ang kanyang mga talukap. Sabi niya, bagay daw sa kanya ang kulay na yon. Dahil dito, sa loob ng mahigit 400 taon, patuloy na isinusuot ni Kuryeon ang kulay ng eyeshadow na gusto ni Junggil. Matapos pumasa si Junggil sa pagsusulit militar gamit ang kanyang 5 pandama, sila ay nagpakasal. Tinitigan siya ni Kuryeon ng puno ng kaligayahan. Bilang mag-asawa, namasyal sila sa lansangan. Inalagaan ni Junggil ang kanyang asawa at siya mismo ang pumili ng alahas para sa kanya. Noon, dumating ang balitang sinalakay ng mga kaaway ang kanilang bansa sa hangganan. Agad na nagtungo si Junggil sa harapan. Ngunit matapos niyang umalis, inatake ng mga kaaway ang kanilang ngayon. Matapang na lumaban si Kuryeon, ngunit dahil mag-isa lamang siya ay nahuli. Pagbalik ni Junggil, agad niyang hinabol ang kanyang asawa nang malaman niyang dinala ito. Ngunit sa oras na yon, nadala na si Kuryeon sa malayong rehiyon ng Manzi. Sinabi niya kay Gokjan na umiiyak sa kanyang harapan na tiyak silang makakabalik. Gabing iyon, nang makita ni Kuryeon ang halamang may lason sa gilid ng daan, bumulong siya kay Gokjan na malapit na silang makauwi. Samantala, buong gabi namang hinabol ni Junggil ang kanyang asawa, pinapatay ang ilang Manzi sa daan. Isang taong nailigtas ni Junggil ang nagsabi na libu-libong babae ang dinala ng Manzi. Sa kabila, maingat na inilagay ni Kuryeon ang halamang may lason sa pagkain ng mga bantay. Hindi nagtagal, lahat ng bantay ay nalason at namatay. Pagbagsak nila, agad niyang pinamunuan ang pagtakas. Pagdating ni Junggil at nakita ang mga bangkay ng bantay at mga nakakalat na lubid, alam niyang nakatakas na sila. Noon, walang tigil na pinangunahan ni Kuryeon ang lahat upang makatakas, hindi naglakas loob na huminto. Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay na puno ng pagod, sa wakas ay nakarating sila sa kanilang lupain. Labis ang kanilang tuwa, iniisip na sila ay ligtas na. Ngunit pagdating sa tarangkahan ng lungsod, pinigilan sila ng mga sundalo. Dahil nahuli sila ng Manzi, itinuturing silang marurumi at ipinagbawal na makabalik sa kanilang bayan. Matinding hirap ang tiniis ni Kuryeon at ng iba pa para lamang makabalik, ngunit tinanggihan sila ng sariling bayan. Hindi siya natakot sa kamatayan at nagpatuloy pa rin. Nang itaas na ng sundalo ang espada upang siya ay tamaan, dumating si Junggil at ipinahayag na asawa niya si Kuryeon at hinding-hindi niya hahayaang saktan ito. Natagpuan din ni Junggil si Kuryeon, ngunit hindi na sila makababalik sa dati nilang buhay. Tinitigan siya ng lahat ng may paghamak. Sinabi nilang wala siyang hiya. Sa simula, tiniis ito ni Kuryeon, ngunit naniwala ang ina ni Junggil sa mga chismis. Akala niya ay nadungisan si Kuryeon at sisira iyon sa dangal ng kanilang pamilya, kaya't gusto niyang ipahanap si Junggil ng ibang mapapangasawa upang magluwal ng tagapagmana. Ngunit matatag na tumanggi si Junggil. Isang araw, narinig niyang sinabi ng iba na nagdadalang tao si Kuryeon ng anak ng Manzi. Agad niyang hinugot ang espada na siyang nagpayanig sa tao, napaluhod at nakiusap na patawarin. Dumating ang kanyang ina at pinigilan siya, ngunit habang sila'y umaalis, bitbit pa rin nila ang tinging puno ng hamak.
Nakita yon ni Junggil at muli niyang hinugot ang espada. Naisa nang habulin ang mga ito, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Lubos na nalungkot si Kuryeon sa mga chismis, ngunit hindi niya inaasahan na mismong biyanan niya ang mag-aabot sa kanya ng kutsilyo. Pinapili siya nito ng kamatayan upang mapanatili ang dangal ng pamilya at ang kinabukasan ni Junggil. Isang araw, habang naglalakad sa lansangan, ininsulto si Kuryeon ng mga tao at hindi na niya kinaya. Pinuna niya ang mga lalaking nanatili sa bahay upang hamakin ang isang babae sa halip na lumaban sa kaaway. Nagalit ang mga ito sa kanyang sinabi at binato siya ng bato. Hinaraan siya ni Gokjeon upang protektahan siya, ngunit nang mamatay ito dahil sa pambabato, nagtakbuhan ang mga tao dala ng takot. Sa sobrang bigat ng pasaning kanyang dinadala, naisip ni Kuryeon na wakasan ang kanyang buhay upang makatakas, ngunit hindi siya kayang iwanan ni Junggil. Labis ang sakit na naramdaman niya sa pagdurusa ng babaeng kanyang pinakamamahal, kaya pinayapa niya ito, sinasabing matatapos rin ang mga chismis. Ngunit tumalikod siya laban sa mga taong minsang ipinaglaban ng kanyang buhay. Sinumang mangahas na magsalita laban kay Kuryeon, pinapatay niya. Subalit hindi ito ang nais ni Kuryeon. Nakita niyang nagiging mamamatay tao si Junggil para sa kanya, at lalo lamang niyang naramdamang isa siyang sumpa. Sa huli, pinili niyang wakasan ang sariling buhay upang mapangalagaan ang kinabukasan ng kanyang asawa at ang dangal ng pamilya. Nang makauwi si Junggil na parang isang nawawalang kaluluwa at nakita ang bangkay ng kanyang asawa, bumulwak ang matinding sakit. Ngunit ang luha ng dalamhati ay hindi na kayang ibalik ang namatay. Sa huli, naunawaan ni Jeonwon kung bakit hindi muling isinilang si Kuryeon, bagkus ay pinili niyang manatili bilang Grim Reaper. Patuloy niyang tinutulungan ang mga nais magpakamatay dahil batid niya ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ayaw niyang mawala ang sinulid ng kapalaran ng sinuman at ng kanilang mga mahal sa buhay dahil lamang sa pighati. Tinanong ni Jeonwon ang Jade Emperor kung alam ba ni Junggil ang lahat ng ito. Sagot nito, minsan niyang sinalyuhan ang kanyang mga alaala kay Kuryeon at saka lamang siya muling isinilang. Ngunit marahil, ang pagpapakamatay ni Kuryeon ay naging permanenteng sugat na hindi kailanman gagaling sa kanyang puso. Pagkaraan ng insidenteng iyon, bitbit ni Junggil ang emosyonal na pilat at naglingkod sa Jumadong sa loob ng daan-daang taon. Samantala, ipinakita ng telepono ni Kuryeon ang pangalan ng taong pinakaayaw niyang makita. Siya ay si Gokjeon na muling isinilang. Sa buhay na ito, siya ay isang tanyag na Koreanang artista na nagngangalang Yuri. Dahil sa kanyang prangkang ugali, nakaaway niya ang maraming tao at nagkaroon ng maraming anti-fans. Ngunit may ilang anti-fans na tila sadyang nakatutok lamang kay Yuri. Kinabukasan, nagtungo sina Kuryeon at Jeonwon sa kumpanya ni Yuri at lumapit sa kanya bilang mga bodyguard. Nakatanggap kasi ng isang liham ang kumpanya ni Yuri, kalakip ang isang larawan niya at isang mataas na opisyal na nagkita sa isang hotel. Nalito ang kumpanya kung paano haharapin ang sitwasyon. Nang araw na yon, nagpunta lamang si Yuri upang makipagkita sa isang kaibigan at nagkataong nasalubong ang opisyal. Dahil dito, sila ay nakunan ng mga paparazzi at napagbintangan, kaya't lumabas ang mga maling artikulo. Sa katotohanan, lahat ay pinlano ng isang taong gustong saktan siya. Maging ang kanyang matalik na kaibigan ay nagtaksil sa kanya. Kahit wala siyang ginawang masama, kung patuloy na kumalat ang mga maling chismis na ito, tuluyan siyang masisira. Galit na lumabas si Yuri mula sa kumpanya. Sa oras na yon, sinubukan ng isang lalaking artista na gamitin ang mga unspoken rules sa kanya. Ngunit hanggang ngayon, hindi kailanman pumayag si Yuri sa ganoong bagay. At dahil dito, nakaaway niya ang maraming tao. Habang naghihintay para sa ensayo, nakatagpo siya ng isang girl group sa lounge. Napansin niyang sinasadya ni Park Song-in na huwag pansinin ang isa sa mga kasamahan. Kaya pinaalalahanan siya ni Yuri na alagaan ang kanyang mga kagrupo. Ngunit binalaan siya ni Park Song-in na huwag makialam sa problema ng iba. Sa backstage, nakatanggap si Yuri ng tawag mula sa kanyang ama. Binalaan siya nito na kung hindi siya magbibigay ng pera, ipapakalat niyang isa siyang masamang anak. Sa puntong iyon, lubos nang napagod si Yuri sa katawan at isipan. Kaya sa ensayo, bigla siyang nawalan ng malay sa entablado. Agad siyang sinugod ni Jeonwon at binuhat palayo. Dahil siya'y isang artista at kamakailan lamang ay binalot ng masasamang chismis, hindi siya naglakas loob na pumunta sa ospital. Lubos na nawala ng pag-asa si Yuri at wala siyang mapagsabihan ng kanyang bigat. Sinabi ni Kuryeon na palagi siyang mananatili sa tabi niya at ibabalik ang kanyang reputasyon. Kaya't kailangan niyang magpakatatag. Sa mga oras na yon, dalawang pinuno ng koponan ang nakaupo at nag-uusap sa opisina ni Junggil. Dumating sila sa kabilang mundo para sa isang gawain. Nakabalita sila na si Kuryeon mismo ay nagpakamatay. Hindi nila maunawaan kung bakit pinayagan ng Jade Emperor na ang isang tulad niya ang mamuno sa pagliligtas ng mga taong nais tapusin ang kanilang buhay. Naggitngit si Junggil nang marinig iyon. Agad siyang nagtungo sa Jade Emperor at tinanong kung ano nga ba ang naging relasyon nila ni Kuryeon noong nakaraang buhay. Tumanggi ang Jade Emperor na ipakita sa kanya ang kanyang mga alaala. Ngunit hindi iyon matanggap ni Junggil. Sinabi niyang hahanapin niya mismo ang sagot. Sinubukan siyang pigilan ng mga bantay sa tarangkahan alinsunod sa utos ng Jade Emperor. Ngunit walang sinuman sa Jumadong ang nakapigil sa kanya. Samantala, matapos tanggihan ni Yuri ang unspoken rules ng lalaking artista, nagsimula itong magplano kung paano siya sisirain. Gusto nitong mawala sa kanya ang lahat. Sinabi ni Park Song-in na dapat mawala si Yuri sa entertainment industry. Ayon naman kay Suyok, binayaran na niya ang isang reporter at malapit nang lumabas ang isang expose laban kay Yuri. Sinabi pa niya kay Song-in na mag-imbento ng kwento na nambubuli si Yuri ng mga kagrupo.
Pumunta ang koponan ni Kuryeon sa hotel at nakuha ang CCTV footage na nagpapatunay na nagkataon lamang ang pagkikita ni Yuri at ng opisyal. Nais nilang ibalik ang kanyang reputasyon. Ngunit biglang lumabas ang balitang inaakusahan siyang ng agaw ng asawa at nambubuli ng kagrupo. Lumabas sa kanyang telepono na umabot na sa delikadong antas ang negatibong emosyon ni Yuri. Nais niyang pumunta sa kumpanya upang humingi ng paliwanag. Ngunit pagkalabas niya, agad siyang pinalibutan ng mga reporter. Agad siyang inilayo ni Junwon. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mga maling chismis at masasakit na salita ng mga anti-fans. Ito ang mga negatibong bagay na nagtulak kay Yuri na mag-isip ng pagpapakamatay. Binuksan niya ang pinto ng kotse at tumakbo palabas. Naghiwa-hiwalay ang mga kasamahan ni Kuryeon upang hanapin siya. Sa isang kanto, nakita ni Kuryeon na mabilis siyang tumatakbo patungo sa kalsada. Pumitik si Kuryeon at huminto ang lahat. Ngunit bago pa man niya malapitan si Yuri upang iligtas, biglang lumitaw si Jung-gil. Inilabas niya ang kontratang pinirmahan ni Kuryeon noong pumayag siyang maging Grim Reaper. Sinabi ni Jung-gil na mula ngayon, hindi na niya maaaring pakialaman ang mga desisyon ni Yuri. Maaari lamang siyang sumuporta sa kanya mula sa gilid. Pagkasabi noon, pumitik siya at muling gumalaw ang oras. Nabangga ng sasakyan si Yuri at bumagsak siya sa harapan mismo ni Kuryeon, tulad ng nangyari ilang daang taon na ang nakararaan. Walang nagawa si Kuryeon kundi panoorin ito. Puno siya ng matinding sakit. Nais niyang parusahan sa sarili niyang paraan ang mga taong sumakit kay Yuri. Pinuntahan niya si Park Song-in at binugbog ito. Nang lumuhod si Song-in at nakiusap, sinabi nitong sumusunod lamang siya sa utos. Sa oras na yon, nag-inuman si Suyok at ang reporter upang magdiwang. Biglang lumitaw si Kuryeon sa kanilang harapan at binugbog sila hanggang mawalan ng malay. Kailangang ipaintindi ni Kuryeon sa kanila ang kaparusahan ng pananakit kay Yuri. Pagkatapos, nagtungo siya sa bahay ng isang anti-fan. Ginamit ni Kuryeon ang kanyang kapangyarihan upang lumitaw sa katawan nito ang lahat ng mapanirang komento. Sa puntong iyon, lubusan na siyang nawalan ng kontrol. Sinumang nakasakit kay Yuri ay kanyang pinaparusahan at pinahihirapan. Maging isang taong nagla-livestream ay hindi niya pinalampas. Biglang lumitaw si Kuryeon, binugbog siya at saka naglaho. Ngunit ang mga ginawa ni Kuryeon ay lumabag sa mga batas ng Jumadong. Ang balitang isang Grim Reaper ang nagdulot ng kaguluhan sa mundo ng tao ay agad na iniulat sa kabilang mundo. Isang inspektor mula sa impyerno na nagngangalang Hae-su ang lumitaw at diretsong dumating upang arestuhin si Kuryeon para sa kanyang kaparusahan. Narinig ito ni Junwon at lubos siyang nag-alala para sa kanya. Bigla niyang naalala ang pag-uusap ni Kuryeon at Jung-gil. Naalala rin niya ang sinabi noon ni Ryung-woo na kung papasok ang isang tao sa bangungot ng iba, maaari nitong makita ang mga alaala na nakalimutan ng taong iyon. Kaya't pinuntahan ni Junwoo si Jung-gil at hiniling na tulungan si Kuryeon. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Jung-gil na marahil nasa sarili niyang bangungot ang kasagutang matagal na niyang hinahanap. Nagmadali siyang pumasok sa kanyang bangungot. Sa panaginip, nakita niya ang lahat ng nangyari noon. Nasaksihan ni Jung-gil ang pinagdaanan ni Kuryeon at labis ang kanyang pighati. Mabilis na dumaan ang alaala ng kasal, at ang mga sugat na hindi malilimutan ay muling humila sa kanya pabalik sa daan-daang taon na nakalipas. Nang maibalik ni Jung-gil ang kanyang alaala, napagtanto niyang si Kuryeon ay nagpakamatay dahil sa kanya. Nagsisi si Jung-gil at lumuha dahil siya pala ang naging dahilan ng pagdurusa ng babaeng pinakamahal niya. Samantala, sinubukan ni Junwoo nakausapin si Kuryeon para tumigil, ngunit wala na siyang pakialam kung ano ang mangyari. Kahit itapon pa siya sa kumukulong langis, nais pa rin ni Kuryeon na ipaghiganti si Yuri. Ginamit ni Junwoo ang mga salita na minsang sinabi rin ni Kuryeon sa kanya na ang tungkulin ng risk management team ay magligtas ng buhay. Kung siya mismo ay hindi maayos, paano siya makakapagligtas ng iba? Tila napakalma siya ng mga salitang iyon. Sinabi ni Ryung-woo na unti-unti nang bumubuti si Yuri at mayroon pa siyang tsansa para mabuhay. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Hae-su. Nais niyang ibalik si Kuryeon sa lugar kung saan siya nararapat at ipataw sa kanya ang parusang apoy ng impyerno upang hindi na siya makabalik muli sa mundo ng tao. Ngunit biglang lumitaw si Jung-gil na nakabalik na ang mga alaala. Hindi niya hahayaan sinuman nasaktan si Kuryeon. Mag-isa niyang hinarap si Hae-su at ang mga tauhan nito, ngunit hindi niya nagawang talunin ang napakarami sa kanila. Gayunpaman, hindi pangkaraniwang nilalang si Hae-su. Binalaan niya si Jung-gil na huwag siyang pigilan sa pag-aresto kay Kuryeon. Bugbog na bugbog si Jung-gil, ngunit nanatili pa rin siyang nakatayo sa kanyang harapan. Kahit halos hindi na siya makabangon, mahigpit pa rin niyang hinawakan ang binti ni Hae-su at hindi ito pinakawalan. Samantala, nagising si Yuri sa ospital at nais pa rin kitilin ang kanyang buhay. Lumitaw si Kuryeon sa kanyang harapan at sinabing isa siyang Grim Reaper. Nakiusat si Yuri na dalhin na siya palayo sa mundong ito. Nang makita niyang ganoon siya kawasak, sinabi ni Kuryeon na sa buhay na ito, hinding-hindi na niya hahayaang batuhin muli si Yuri. Lilinisin niya ang lahat ng balakid at ibabalik ang kanyang pangalan sa karangalan. Sinabi ni Kuryeon kay Junwoo na alagaan mabuti si Yuri. Dahil sa buhay na ito, siya ang magiging asawa niya. Inutusan din niya si Ryung-woo na dalhin sa Jumadong ang mga taong sadyang nagpakalat ng maling chismis. Sa kabilang mundo, iniimbestigahan ni Hae-su si Jung-gil kung bakit gusto nitong palayain si Kuryeon. Sinabi niyang wala naman itong dahilan. Sa sandaling iyon, dumating ang Jade Emperor kasama ang iba pang mga pinuno ng koponan upang kausapin si Hae-su. Sinabi ng mga pinuno na talagang galit si Jung-gil sa risk management team at hindi nila pinaniniwala ang ililigtas niya si Kuryeon.
Ngunit ipinaliwanag ng Jade Emperor na dahil nagpakamatay si Kuryeon sa nakaraang buhay, naputol na ang kanyang sinulid ng kapalaran. Kahit siya ay muling isilang, hindi na niya muling maikokonekta ang nakaraan niyang tadhana. Ang kamatayan ni Kuryeon ang nagdulot kay Junggil ng matinding sakit na halos hindi na niya nais mabuhay. Ang sakit na yon ay nakaukit ng malalim sa kanyang kaluluwa. Kahit siya ay muling isinilang, hindi niya pa rin ito makalimutan. Samantala, tinulungan ni Kuryeon na linisin ang pangalan ni Yuri. Pinayagan niyang ang mga tagahanga ni Yuri ang magtipon ng ebidensya laban sa mga nanira sa kanya. Hindi lamang sila parurusahan sa mundo ng tao, kundi ipapadala rin sa impyerno. Ang mga taong nag-imbento ng maling chismis ay binugbog at ikinulong sa Jumadong. Matapos nilang burahin ang lahat ng mga post at humingi ng publikong paumanhin kay Yuri, sila ay pinalaya. Bumalik na rin si Yuri sa normal na daloy ng buhay. Dumulog si Kuryeon sa Jade Emperor upang aminin ang kanyang pagkakamali. Tinanggap niya ang anumang parusa, kahit ang pagbabalik sa impyerno. Ngunit sinabi ng Jade Emperor na hindi na ito kailangan, dahil si Junggil ang tumanggap ng parusa sa halip niya. Nang marinig ito ni Kuryeon, bumaba siya sa kabilang mundo. Plano ng Jade Emperor na gumawa ng espesyal na pagbubukod at pinayagan si John-ung na makabalik ng mas maaga sa mundo ng tao. Pagkatapos nito, sinabi ni Kuryeon kay John-ung na malapit na siyang muling makasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng kalahating taong pagtatrabaho, nakaramdam si John-ung ng kaunting panghihinayang na iwan ang lahat. Sinabi ni Kuryeon na pinaghirapan niya ang lahat ng iyon. At sa kanya siya ibinalik sa mundo ng tao. Sa ospital, unti-unting nagising si John-wong. Labis ang galak ng kanyang ina at kapatid na babae at mahigpit nila siyang niyakap nang makita siyang gising. Mula nang bumalik si John-wong sa mundo ng tao, naging maayos ang lahat dahil sa tulong ng Jumadong. Ngunit tila nadala ni John-wong ang mga nakasanayan niya sa risk management team pabalik sa mundo ng tao. Isang araw matapos ang trabaho, naramdaman niyang may kasamahan siyang hindi matatag ang emosyon. Kaya't bumalik siya sa kumpanya. Nakita niyang muntik nang gumawa ng kamalian ang kanyang kasamahan, kaya't agad siyang lumapit. Sa oras na yon, dumating din sina Kuryeon at Ryungwoo. Tahimik silang nakatayo sa malapit habang pinapayuhan niya ang kanyang kasamahan. Sa pamamagitan ng ilang taos pusong salita, nagawa niyang mailigtas ang isang buhay. Dumating din noon si Junggil. Sinabi niyang bumalik na si John-wong sa mundo ng tao, ngunit nakikialam pa rin siya sa trabaho ni Junggil. Tahimik lamang na tiningnan siya ni Kuryeon. Bagaman hindi na nila maibabalik ang dati nilang relasyon, marahil sapat na muli silang nagtagpo at nakapagtrabaho ng magkasama. Sa sandaling iyon, nagtanong si John-wong kung sino silang tatlo. Sumagot si Kuryeon na isa siyang Grim Reaper. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.